Tatay, may naririnig po ako naglalakad sa itaas sa mga puno. Hindi po yun hangin? Para po may mabilis na gumagapang sa mga sanga. Manatili ka sa tabi ko. Huwag kang aalis sa likod ko kahit anong mangyari. Sa gilid ng kabundukan ng Kanlaon, matatagpuan ang maliit at tahimik na baryo ng San Sebastian. Dito nakatira si Anton, 30 taong gulang, at ang kanyang 9 na taong gulang na anak na babae na si Mikmik. Sa kabila ng murang edad ni Mikmik, hindi siya katulad ng ibang bata na mahilig sa mga laruan o nakikipaglaro sa lansangan. Mula nang pumanaw ang kanyang ina noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, si Anton na ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Si Anton ay kilala sa buong baryo bilang isa sa pinakamagaling na mangangaso ng baboy ramo. Ang kanyang kakayahang magbasa ng mga bakas sa lupa, umumoy ng ihip ng hangin, at makaramdam sa kilos ng paligid ay walang kapantay. At ang lahat ng kaalaman na ito ay unti-unti niyang itinuro kay Mikmik. Para kay Mikmik, ang kanyang ama ang pinakadakilang bayani sa mundo, ang kagubatan ng kanilang naging palaruan, at ang paghahabol sa mga ligaw na baboy ramo, ang kanilang naging banding. Isang maagang umaga ng Sabado, habang ang hamog ay makapalpa at bumabalot sa tuktok ng mga puno, naghahanda na ang mag-ama para sa isa na namang mahabang araw ng paghabol sa kanilang huli. Mikmik, suriin mong mabuti ang iyong mga gamit. Ang kutsilyo ba ay nakasuksok ng maayos sa iyong baywang? Ang tubig mo sa lalagyan. Tandaan mo, sa gitna ng gubat, ang kawalan ng pag-iingat ang pinakamabilis na paraan makagawa ng pagkakamali. Apo tay, handang-handa na po ako. Nakatali na ng maayos ang aking mga sapatos at nakahanda na rin ang aking sariling sibat na gawa niyo. Ang sabi niyo po sa akin ng 1 linggo, ngayong araw natin nahanapan yung malaking baboy ramo na may hiwa sa kanang tenga. Tama ka, ang dambuhalang iyon ay matagal nang nagnanakaw ng mga pananim sa ibaba ng bundok. Ngayong araw, sisiguraduhin natin na hindi na siya makakabalik doon. Pero tandaan mo, ang pinakamahalagang tuntunin sa paggugubat anak, ano iyon? Huwag kailanman po hihiwalay sa'yo. At kapag nagbago ang amoy ng angan at tumahimik ang mga ipon, kailangan na humito at makiramdam. Dahil ibig sabihin nun, may iba tayong kasama sa kupat. Napakahusay, halika na, bago pa maging masyadong mataas ang araw. Kailangan ay nasa loob na tayo ng masukal na bahagi. Mabilis na tinahak ng mag-ama ang pamilyar na daan patungo sa kabundukan. Naglalakad sila ng may tiyak na ritmo, magaan ang mga tapak. Halos walang ingay na nililikha ang kanilang mga hakbang sa ibabaw ng mga tuyong dahon at sanga. Para kay Anton, ang pagtuturo kay Mikmik ng tamang paghakbang ay tulad ng pagtuturo ng isang sayaw. Bawat hakbang ay may layunin, bawat paghinto ay may dahilan. Pagkaraan ng 2 oras na paglalakad, nakarating sila sa isang bahagi ng gubat na hindi na madalas punta ng ibang mga mangangaso mula sa baryo. Ang mga puno rito ay matataas at matatanda na. Ang mga baging ay tulad ng malalaking bituka na nakabitin sa mga sanga, at ang sikat ng araw ay bahagya na lamang na nakakalusot sa makapal na mga dahon sa itaas. Dito ay nakakita si Anton ng isang malinaw na bakas sa basang lupa. Huminto siya at lumuhod upang suriin ito. Habang si Mikmik naman ay mabilis na lumagay sa kanyang likuran, nakatitig din sa lupa at nagmamasid sa paligid. Tingnan mo ito, Mikmik. Anong napapansin mo sa ilalim ng bakas? Malalim po ang baon ng kuko sa likod tay. Ibig sabihin, mabigat ang katawan ng baboy ramo at sariwa pa ang lupa. Marahil ay bago pa lamang na nakakalipas ang ilang minuto. Magaling, hindi lang yun. Tingnan mo ang tapak ng kanang paa. Medyo pahiwas. Ito ang dambuhalang baboy ramo na hinahanap natin. Malapit na siya. Manatili ka sa likod ko at huwag kang gagawa ng anumang malakas na tunog. Nagsimulang sundan ng mag-ama ang mga bakas. Ang trails ay paitaas, patungo sa isang bahagi ng bundok na tinatawag ng mga matatanda na baryo na Sitio Balete. Isang lugar na ayon sa mga kwentong bayan ay hindi dapat tinatahak kapag lumalagpas na ang tanghaling tapat. Ngunit sa paghahangad ni Anton na mahuli ang dambuhalang hayop at sa tiwala niya sa kanyang sariling kakayahan bilang mangangaso, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad. Habang paakyat sila sa bundok, nagbago ang kapaligiran. Ang mga pamilyar na puno ng hardwood at nara ay napalitan ng mga kakaibang puno ng balete na parang may mga sariling buhay. Ang kanilang mga ugat ay nakalabas sa lupa na parang mga daliring gustong humawak sa sino mang dadaan. Ang hangin na dating malamig at sariwa ay nagsimulang maging malapot at may amoy ng kalawang
at nabubulok na laman. Huminto si Mikmik at hinawakan ng laylayan ng damit ng kanyang tatay. Tatay, bakit biglang tumahimik po ang paligid? Wala na po ako narinig ng huni ng mga ibon o kahit ingay ng mga kuliklig. At ang amoy po, para siyang nabubulok na karne na inihalo sa lumang dugo. Pansin ko rin anak, huwag kang lalayo sa akin. Ilabas mo ang iyong kutsilyo at hawakan mo ng mahigpit ang iyong sibat. Medyo napalayo tayo sa pamilyar na daan. Hanapin natin ang bakas pabalik sa ibaba. Ngunit nang lumingon si Anton upang tingnan ang daan na kanyang pinanggalingan, nagulat siya. Ang bakas ng kanilang sariling mga tapak na kanina lamang ay malinaw sa basang lupa ay tila nawala. Sa halip, ang kanilang likuran ay pinuno ng makapal na mga baging at matataas na damo na parabang taonang hindi natatapakan ng tao. Ang buong paligid ay nagbago ang mukha. Ang mga punong kanilang nadaraanan ay tila magkakapareho. Isang paulit-ulit na lambirinto ng kahoy, ugat at kadiliman. Naligaw na sila. Hindi pwedeng ipakita ni Anton ang takot sa kanyang anak. Bilang isang ama at mangangaso, ang kanyang kalmado at matatag na postura ang tanging hawak ni Mikmik upang hindi ito magpanik. Tumingin si Anton sa itaas upang hanapin ang kinaroroonan ng araw at malaman ang direksyon ng silangan at kanluran. Ngunit ang rurok ng mga puno ay masyadong makapal. Ang sikat ng araw ay hindi na nakakapasok at ang buong paligid ay pinalitan ng isang malamig at kulay abong liwanag. Tulad ng pahiwatig ng papalapit na gabi, kahit na sa kanyang tansya ay tanghaling tapat pa lamang noon. Nagsimulang maglakad ang mag-ama sa pag-asa makakakita sila ng ilog o ng sapa. Sa kultura ng paggubat, ang pagsunod sa agos ng tubig ang pinakamabilis na paraan upang makabalik sa kabihasnan. Ngunit habang naglalakad sila, ang amoy ng nabubulok na karne ay lalo lamang na tumatapang. Tumingin si Mikmik sa ibaba at nakakita ng isang bagay sa gitna ng mga tuyong dahon. Tatay, tinan niyo po ito. Hindi po ito bakas ng bapira mo. Lumuhod si Anton at tiningnan ang itinuro ng anak. Sa lupa, may isang malaking bakas ng tapak. Hindi ito pawang sa hayop. Ngunit hindi rin pambihirang tapak ng tao. Ito ay bakas ng dalawang paa na may mahaba at matutulis na kuko sa dulo. At ang distansya ng bawat takbang ay napakalayo. Nagmumukahi na ang nilalang na gumawa nito ay may mahahabang binti at kakayahang tumalo ng napakalayo. Sa tabi ng bakas ay may mga kalangsay. Hindi mga kalangsay ng hayop lamang, kundi mga bungo ng iba't ibang nilalang na naging kalansay at may mga marka ng malalalim na kagat sa mga buto. Saka lamang naunawaan ni Anton ang matinding katotohanan. Ang lugar na kanyang napasok ay hindi pamilyar na bahagi ng bundok. Ito ang pinakaloob ng laro ng kababalaghan, ang pugad ng mga aswang. Isang lugar na hindi tinatala sa mapa. Isang dambana ng kadiliman kung saan ang tao ay hindi ang mangangaso, kundi ang kanilang huli. Mikmik, makinig kang mabuti sa akin. Huwag kang titingin sa malayo. Ang lugar na ito ay hindi ligtas. Kailangan nating makalabas dito bago tuluyang dumilim ang langit. Tatay, may naririnig po ako naglalakad sa itaas sa mga puno. Hindi po yun hangin? Para po may mabilis na gumagapang sa mga sanga. Manatili ka sa tabi ko. Huwag kang aalis sa likod ko kahit anong mangyari. Nagsimulang marinig ang mga kakaibang tunog sa paligid ng mag-ama. Hindi ito mga boses ng tao na nag-uusap, kundi mga tunog ng pagkaluskos sa mga dahon. Ang kaluskos na mga matutulis na kuko sa balat ng mga puno at ang manipis at pumuputok na lagutok ng mga nababaling sanga mula sa itaas ng kakahuyan. Sa gitna ng kadiliman ng gubat, nagsimulang lumitaw ang mga kaanyuan ng mga nilalang na sa mga kwentong bayan lamang naririnig ni Mikmik. Sa itaas ng matataas na sanga, nakabiti ng mga nilalang na may katawan ng tao, ngunit may malalaking pakpak na tila isang paniki. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim katulad ng mga natutupok na uling. Sa ibaba naman, sa gitna ng mga bush at makakapal na halaman, may mga gumagapang na anyo na pabaluktot, ang mga braso at binti, at may mahahabang dila na lumalabas sa kanilang bibig at umaamoy-amoy sa hangin. Ang mga aswang ay hindi nagsasalita ng wika ng tao. Ang kanilang komunikasyon ay sa pamamagitan lamang ng mga mahihinang sipol, pag-ungol at ang nakakakilabot na tunog ng tiktik na tila nanggagaling sa malayo, ngunit sa katunayan ay napakalapit lamang. Si Anton at Mikmik ay napapalibutan na. Ang mga nilalang ay unti-unting lumalapit,
naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Mararamdaman ng gutom sa bawat galaw ng mga ito ang kanilang mga payat na katawan na lumalabas sa mga tadyang sa ilalim ng maiitim at magaspang na balat ay nagpapakita na matagal na silang hindi nakakatikim ng sariwang dugo at laman ng isang tao. Hinawakan ni Anton ng mahigpit ang kanyang itak. Ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa balikat ng bata. Itinutulak ang bata sa kanyang likuran upang magsilbing shield ang kanyang sariling katawan. Mikmik, hawakan mo ang sulo sa aking bag. Kunin mo ang posporo. Kailangan natin ng apoy. Ang mga nilalang ng dilim ay may takot sa liwanag at sa amoy ng usok. Eto na po tay, eto na po ang apoy. Mabilis na nasindihan ni Mikmik ang sulo. Ang dilaw at kahel na liwanag ng apoy ay biglang lumikha ng mga mahabang anino sa paligid. Nang tumama ang liwanag ng apoy sa mga gumagapang na nilalang, ang mga aswang ay mabilis na umurong pabalik sa lilim ng mga puno. Gumagawa ng mga mahihinang tunog ng pag-ingit at pag-ungal dahil sa pagkasilaw ng kanilang mga mata. Ngunit alam ni Anton na ang sulo ay hindi tatagal magpakailanman. Ang apoy ay panandali ang depensa lamang. Ang mga aswang ay marami at sila ay naghihintay lamang na maubos ang fuel ng sulo o magkamali ng hakbang ang mag-ama. Nagsimulang maglakad pabalik ang mag-ama habang si Anton ay nakatutok ang kanyang itak sa harapan at si Mikmik naman ang humahawak sa sulo na itinututok sa kanilang paligid upang ilayo ang mga nilalang na nagtatangkang gumapang mula sa gilid. Habang patuloy sila naglalakad sa patuloy na nagdidilim na pugad ng mga aswang, ang mga nilalang ay nagsimulang maging mas agresibo. Isang malaking aswang na may mahabang kuko at nakakatakot na mukhang tulad ng sa asong gubat ang bigla na lamang tumalon mula sa isang mataas na sanga patungo sa kinaroroonan ni Mikmik. Mabilis ang reflexes ni Anton bilang isang veteranong mangangaso. Bago pa man makalapit ang nilalang sa kanyang anak, mabilis nang itinaas ang kanyang itak at buong lakas na iwinasiwas ito. Tumama ang matalas na bakal sa balikat ng nilalang na naging dahilan upang ito ay maitaboy at humaginit sa lupa. Gumagawa ng tunog ng pagkaipit habang umaatras pabalik sa kadiliman. Hindi nag-aksaya ng panahon si Anton. Alam niyang kapag nagpakita siya ng kahinaan, mabilis silang susugurin ng buong pangkatan ng mga aswang. Tumakbo ka, Mikmik. Diretso lang ang tingin sa unahan. Sundan mo ang pababang bakas ng lupa. Huwag kang lilingon sa likod kahit ano ang marinig mo. Hindi po kita iiwan tay. Magkasama po tayong papasok. Magkasama rin po tayong nalalabas. Nandito lang ako sa likod mo, anak. Takbo! Nagsimulang tumakbo ang dalawa sa gitna ng makapal at masukal na gubat. Ang mga sanga at baging ay humahampas sa kanilang mga mukha at braso, ngunit hindi nila ito pinapansin. Sa kanilang paligid ang mga aswang ay kasabay nilang tumatakbo at gumagapang sa ibabaw ng mga puno at sa mga gilid ng halamanan. Ang tunog ng tiktik ay lalong bumilis at lumakas na para bang isang nakakatakot na orkestra ng kamatayan. Ilang beses nagtangkang lumapit ang iba pang mga nilalang mula sa itaas. Mga nilalang na may malalaking mga pakpak na nagtatangkang dumakma mula sa ere. Ngunit sa bawat pagbaba ng mga ito, mabilis na binabato ni Anton na mga matutulis na patpat o kaya ay inahampas ni Mikmik ang naglalagablab na sulo upang maibalik ang mga ito sa itaas. Si Mikmik, sa kabila ng kanyang takot at murang edad, ay nagpakita ng sapat na tapang na itinuro ng kanyang ama. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nadapa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat balakid sa lupa at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sulo at sa kanyang maliit na sibat. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtakbo, nakakita si Anton ng isang makipot na daanan sa pagitan ng dalawang dambuhalang batong buhay. Ang lagusan ay sapat lamang para sa dalawang tao, ngunit masyadong makipot para sa malalaking katawan ng ilang uri ng aswang na sumusunod sa kanila. Doon, Mikmik, sa pagitan ng dalawang bato. Pumasok ka roon! Mabilis na pumasok si Mikmik sa makipot na pagitan ng mga bato at mabilis ding sumunod si Anton sa kanyang likuran. Ang lagusan ay may mahabang 50 metro, isang likas na yungib na gawa ng kalikasan. Nang makapasok sila sa loob, agad na huminto si Anton at pumwesto sa pasukan ng lagusan. Ang mga aswang na humahabol sa kanila ay mabilis na nag-ipon sa labas ng makipot na pasukan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, gutom at kawalan ng katauhan na nakatitig sa mag-ama sa loob ng madilim na lagusan. Nagtangka ang ilang mas maliit na aswang na gumapang papasok sa makipot na espasyo. Ngunit si Anton ay nakatayo sa dulo. Sa bawat pagsubok ng nilalang na makapasok,
Ang kanyang itak ay mabilis na bumabagsak na nagpapaatras sa mga ito habang gumagawa ng mga tunog ng pag-iyak at pag-ungal ng sakit. Si Mikmik naman ay mabilis na nag-ipon ng mga tuyong dahon at kahoy na naroon sa loob ng lagusan at ginamit ang sulo upang gumawa ng mas malaking bonfire sa mismong lagusan ng bato. Ang usok mula sa apoy ay mabilis na napuno ang makipot na espasyo at lumabas patungo sa labas na lalong nagpalayo sa mga aswang na hindi kayang tiisin ng amoy at init na nagmumula sa usok. Tatay, nagawa po natin. Hindi sila makakapasok sa lakas ng usok at apoy. Pansamantala lamang ito, anak. Kailangan nating hanapin ang kabilang dulo ng lagusang ito. Naglakad ang mag-ama sa loob ng madilim na lagusan ng bato. Ang tanging liwanag nila ay ang natitirang bahagi ng sulo na hawak ni Mikmik. Habang naglalakad sila, naririnig pa rin nila ang tunog ng mga kuko ng aswang sa labas ng bato na gumagalaw sa itaas ng kabundukan. Sinusundan ang direksyon ng mag-ama mula sa labas. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad sa loob ng malamig at mahalumigmig na yungib, nakakita sila ng maliit na liwanag sa dulo. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad sa loob ng malamig at mahalumigmig na yungib, nakakita sila ng maliit na liwanag sa dulo. Ang amoy ng sariwang hangin at ng mga halaman ay nagsimulang pumasok. Isang amoy na napakaibang iba sa nabubulok na amoy ng pugad ng mga aswang. Mabilis na tinakbo ng mag-ama ang natitirang distansya hanggang sa marating nila ang labasan. Nang makalabas sila sa kabilang dulo ng lagusan, laking gulat at ginhawa ni Anton nang makitang ang araw ay maliwanag pa na nakatirik sa langit. Ang kadiliman at ang kulay abong kapaligiran na kinaroroonan nila kanina ay bahagi lamang ng mga hiwaga at sumpang pugad ng mga aswang sa sitio Balete. Sa kanilang harapan ay ang pamilyar na gulod na bumababa patungo sa ilog ng San Sebastian. Sa malayo, nakikita na nila ang mga bubong ng mga bahay sa kanilang baryo. Ang mga ibon ay masayang lumilipad sa hangin at ang tunog ng mga kuliglig ay bumalik sa kanyang likas na ritmo. Nang lumingon si Anton sa kanyang likuran, ang pasukan ng lagusan sa pagitan ng dalawang bato ay tila nawala, napalitan ng isang makapal na pader ng mga matatandang puno at baging. Ang pugad ng mga aswang ay muling nagtago sa paningin ng mga karaniwang tao. Naghihintay na naman ang susunod na maliligaw na biktima. Napasandal si Anton sa isang puno at huminga ng malalim. Tiningnan niya si Mikmik na kahit may mga konting kalmot sa braso at dumi sa mukha dahil sa pagtakbo, ay nakatayo pa rin ng matatag, hawak ang kanyang maliit na sibat. Ligtas na tayo, anak. Nakarating na tayo sa pamilyar na bahagi ng ating bundok. Nagawa po natin, tay. Dahil hindi po tayo naghiwalay at naniwala po ako sa mga itinuro niyo sa akin. Hindi lang yun, anak. Ngayong araw na ito ay napatunayan mo na hindi ka lang basta isang bata na sumusunod sa akin sa pangangaso. Isa ka ng tunay na mangangaso. May tapang ka at matalas na pag-iisip sa gitna ng panganib. Salamat po, tay. Pero sa susunod po, pwede po bang sa pamilyar na bahagi na lang tayo mangangasi ng babayra mo? Umuwi na tayo sa ating bahay. Magluto ng mainit na sabaw. Ang kwentong ito ay mananatili sa ating dalawa lamang. Ngunit ang aral nito ay hindi mo kailanman malilimutan. Inakbayan ni Anton ang kanyang anak habang dahan-dahan silang naglakad pababa ng bundok patungo sa ligtas at tahimik nilang tahanan sa San Sebastian. Ang araw ay nagsimula ng lumubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay gantong liwanag sa kalangitan. Isang liwanag na nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng pinakamadilim na pugad ng kababalaghan, ang tapang, pagmamahal at tiwala ng isang ama at anak ay laging makakahanap ng daan patungo sa liwanag.